Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga oras na ito. Sa mga nakaraang tagpo ng ikalawang dialogo sa Aklat ni Job, sa unang tagpo si Eliphaz ng Teman ay nagsalita kay Job na may magkahalong pangungutya at panunumbat. Sa ikalawang tagpo ay sinagot ni Job ang lahat ng mga discouraging words at mga negatibong reaksyon ng kanyang kaibigang si Eliphaz na sinabi sa kanya. Sa ikatlong tagpo, pagkatapos sagutin ni Job ang kaibigan niyang si Eliphaz, si Bildad ang isa pang kaibigan ni Job na mula sa lupain ng Shua ang nagsalita ng may pangungutya at tono ng panghuhusga sa sinapit ni Job. Sa ikaapat na tagpo, sinagot ni Job ang lahat ng mga negatibong reaksyon ng kanyang kaibigang si Bildad sa mga isinagot niya sa mga negatibo at masasakit na tinuran sa kanya ng kaibigan nilang si Eliphaz. At sa araw na ito, ipagpatuloy natin ang part 3 ng Aklat ni Job, ang ikalawang dialogo. At ito ay hango sa Aklat ni Job, ika-20 kabanata, mula unang talata hanggang ika-29 na talata. Ito ang ika-5 tagpo ng ikalawang dialogo, na pinamagatang si Zophar naman ang nagsalita kay Job. Pakinggan natin ang mga reaksyon ni Zophar sa mga pinahayag ni Job. Job, pinasama mo ang loob ko. Ngayon ay naiinip na akong sumagot. Insulto ang mga sinabi mo, pero alam ko kung paano ka sasagutin. Tiyak na alam mo na mula pa noong unang panahon, nang ang tao ay unang ilagay sa lupa, walang taong masama ang sumaya ng matagal. Siya ay maaaring maging kahanga-hanga, tumayog sagad sa langit. Sobrang kahanga-hanga na ang kanyang ulo ay umabot sa mga ulap. Ngunit siya ay tatangay ng hangin parang alabok. Magtataka ang mga nakakakilala sa kanya kung saan siya nagpunta. Maglalaho siya tulad ng isang panaginip, tulad ng isang pangitain sa gabi at hindi na makikitang muli. Mawawala siya sa lugar na dati niyang tinitirhan at gagawin ang mabuti ng kanyang mga anak sa ninakaw niya sa dukha. Ang kanyang katawan ay bata pa at masigla, ngunit hindi magtatagal ay magiging alabok. Sa kanya ay napakasarap ng lasa ng kasamaan, kaya't itinago niya ang ilan sa kanyang bibig upang tamasahin ang lasa nito. Ngunit sa kanyang tiyan ang pagkain ay nagiging mapait, kasing pait ng anumang lason. Ang masamang tao ay magsusuka ng kayamanan na kanyang ninakaw. Babawiin ito ng Diyos kahit sa tiyan niya. Ang mga nilulon ng masamang tao ay parang lason. Pinapatay siya nito na parang kagat ng nakamamatay na ahas. Hindi siya mabubuhay upang makita ang mga ilog ng langis ng oliba o umaagos na mga batis ng gatas at pulot. Kakailanganin niyang isuko ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong tamasahin ang kanyang kayamanan dahil inapi at pinabayaan niya ang mga mahihirap at inagaw ang mga bahay na itinayo ng iba. Ang kanyang kasakiman ay hindi kailanman nakontento. Kapag siya ay kumakain, walang matitira. Ngunit ngayon ang kanyang kasaganaan ay nagwawakas. Sa kasagsagan ng kanyang tagumpay, lahat ng bigat ng paghihirap ay dudurog sa kanya.
hayaan siyang kumain ng lahat ng gusto niya. Paparusahan siya ng Diyos sa puot at galit. Kapag sinubukan niyang tumakas mula sa bakal na tabak, isang tansong pana ang magpapabagsak sa kanya. Isang palaso ang tumusok sa kanyang katawan. Ang makintab na tulis nito ay tumutulo ng kanyang dugo at kilabot ang humahawak sa kanyang puso. Lahat ng inipon niya ay nawasak. Apoy na hindi sinindihan ng mga kamay ng tao ang sumunog sa kanya at sa buong pamilya niya. Inihayag ng langit ang kasalanan ng taong ito, at ang lupa ay nagbibigay ng patotoo laban sa kanya. Ang lahat ng kanyang kayamanan ay mawawasak sa baha ng galit ng Diyos. Iyan ang kapalaran ng masasamang tao, ang kapalaran na itinalaga ng Diyos sa kanila. At dito nagtatapos ang ikalimang tagpo ng ikalawang dialogo ng aklat ni Job. Abangan bukas ang pagpapatuloy ng part 3, ang ikalawang dialogo ng aklat ni Job, na pinamagatang Tumugon si Job sa mga pahayag ni Sophar. Hanggang sa muli, patnubayan nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.